Hi guys, narito ang ika-118 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Isang malakas na hangin ang umihip at pilit na binuksan ang pinto. Malamig na wika ng bida. Sino nandyan? Naramdaman ni Nieli ang napipintong panganib. Walang paraan na kaya lang bumukas ng hangin ang pinto ng ganoon at wala siyang makitang tao sa labas. Hindi ko maalam ang lakas niya sa aura lang niya. Parang mas malakas siya sa akin. Pwede bang? Nagpadala ba si Venerable Flameless ng mga assassin? Kasabay ng paglabas ng ating bida sa kanyang espada. Inobserbahan niyang mabuti ang paligid. Pagkatapos maabot ang 5 Fate Realm, ang aking mga kakayahan sa pangunawa ay umabot sa isang nakakatakot na antas. Kahit na ang tao ay nasa Heavenly Access Realm, mararamdaman ko sila. Ibig sabihin, ang tao ay nasa hindi bababa sa dao ng Dragon Realm. Ang Divine Feather Sect ay mahigpit na nagbabawal sa mga bagay tulad ng pagpatay sa mga estudyante sa loob ng mga grounds ng Sky Soul Institute. Kahit na si Venerable Flameless ay mananagot para dito, at kailangan niyang bayaran ito ng kanyang buhay. Bakit niya ginagawa ito? Kahit gaano kagaling si Venerable Flameless na itago ang gawa, maihahayag pa rin ito ng Big Five. Hindi ba't medyo mapanganib na gawin ito? Kung ang kabilang partido ay masyadong makapangyarihan, kailangan kong isagawa ang isa sa mga lihim na kasanayan ng Heavenly God Cultivation Technique upang makisali sa isang labanan ng kamatayan. Sa ganito, makakagawa ako ng mga aura ripple upang ang mga mas mataas na tao ay dumating sa aking pagliligtas. Kung ang kabilang partido ang unang umaatake sa akin, tiyak na kailangan niyang ipakita ang kanyang katawan. Sa oras na iyon, susugod ako. May mabilis na papalapit sa ating bida. Ngunit agad din niya itong napansin. Nang laki ang kanyang mga mata dahil sa kanyang naramdaman. Agad umatake ang ating bida gamit ang kanyang espada. Tagumpay ang nagawang pag-atake ng ating bida. Ngunit sa hindi inaasahan biglang naglaho ang slash na kidlat. Nagulat ang bida. Ano? Ang mga haligi ng kidlat ay nawasak bago mahulog. Agad ginamit ang bida ang kanyang Shadow Devil. Mayroong mabilis na sumusugod sa Soul Realm ng ating bida. Tinamaan nito ang Shadow Devil. Nagtaka ang ating bida dahil na-deactivate ang kanyang Shadow. Ano? Kaya niyang direktang atakihin ang aking Soul Realm at ihinto ang aking pagsasama sa aking Demon Spirit. Hindi ito maganda. Nagulat ang ating bida dahil nabitin siya pabaliktad. Nat-alien sa paa ang ating bida ng aura. Ang kalaban ay mabilis. Iyon na. Sinusubukan ng aking kalaban na atakihin ako gamit ang hindi nakikitang enerhiya. Maaari ko itong putulin. May mabilis na aura na patungo pa sa ating bida. Nat-alien nito ang kamay at nabitawan ang ating bida ang kanyang espada. Bumagsak sa sahig ang espada. Mukhang mali ako. Hindi kayang ipadala ni Venerable Flameless ang isang taong napakatalino. Wala akong kapangyarihan upang labanan. Hindi ko rin maunawaan kung nasaan ang aking kalaban. Kaya ang tao ay dapat na nasa hindi bababa sa dao ng Dragon Realm. Marahil hindi rin kayang igalaw ni Venerable Flameless ang isang napakatalino na eksperto. Paano ko haharapin ang mga ganitong kaaway? Soul Realm, ang aking mga kamay at maging ang mga paa ay nakalok ng ilang mahiwagang enerhiya. Dahil ito ay, dapat kong subukan ito. Sa kamalayan ng bida, nang ako ay nagsasanay, sumipsip ito ng maraming heavenly energy. Panahon na para tulungan ako nito. Sipsipin mo rin ang enerhiyang ito. Inaabsorb ng soul realm ng ating bida ang aura na nakagapos sa kanya. Nagliwanag na kulay asul ang ating bida. Dahan-daang nauubos ang nakagapos sa kanya. Meron na lamang itong konting natitira. Nakawala na ang ating bida. Sa wakas, gumana. Nagtaka ang nilalang dahil nakatakas ang ating bida. Nakababa na ang ating bida mula sa pagkakabitin. Mabilis niyang inabot ang espada sa bilis na kanyang makakaya. Thunder God's Meteorite Sword. Panahon na para lumaban. Mabilis ang paglapit ng ating bida sa espada.
Malapit na niya itong makuha. Mabuti, nang pagdampot ng ating bida sa espada bigla na lang itong gumalaw. Tumalsik ito papalayo, tumusok sa di kalayuan. Nagulat na naman ang ating bida. Buwisit, naghuli na naman ako. Okay sige gagawin ko lang ang ginawa ko kanina para makatakas. I absorb mo. May animoy pattern na mabilis lumilipad. Nagtaka ang bida dahil ang mga vines ay walang nagawa. Ang aking mga vines ay selyado. Mukhang hindi ko magagamit ang Heavenly God Eye Secret Techniques. Sino ang nagpadala sa kanya? Upang harapin ang isang junior na tulad ko. Kailangan ba nilang magpadala ng isang master? Lumabas na ang magtatagong nilalang. Napaligaw ng ating bida. Ang nilalang ay nakabalot ng itim na kasuotan. Sa isip ng bida, lumitaw, ngunit hindi ko pa rin maramdaman ang kanyang aura. Ang bango niya, hindi, ngunit hindi ko pa rin maramdaman ang kanyang aura. Lumalapit ang nilalang patungo sa bida. Sa isip pa ng bida. At babae siya. Ang nilalang ay may dala-dalang maliit na kutsilyo. Sa isip ng bida, ang lakas ng kanyang killing intent. Nagsalita ang nilalang. May nag-utos sa akin na kunin ang iyong buhay. Gayunpaman, ang pagpatay sa iyo ay isang sayang ng magandang leather purse. Kaya, nagpasya akong maglaro ng kaunti sa iyo. Kung magsisilbi ka ng mabuti sa akin, sino ang nakakaalam? Maaaring bigyan kita ng madaling kamatayan. Nagtaka ang ating bida. Inilapat ng nilalang ang knife sa katawan ng bida. Dahan-dahan niyo ito ang ikinuguhit pababa. Huminto siya sa may bandang binti. Sabay ini-slash ito pataas. Nagkaroon ng maliit na hiwa ang ating bida. Nag-iba ang ekspresyon ng ating bida dahil malapit na ito sa katotohanan. Sabi ng bida, pakiusap, maghintay ka ng ilang sandali, senyor. Patanong na tugon ng nilalang. Saad ng bida, kahit na dapat akong mamatay, hayaan mo akong mamatay na alam kung sino ang nagpadala sa iyo upang patayin ako. Sino ang nagpadala sa senyor dito? Tuldok, wika ng nilalang. Brat, kaya natatakot ka na. Marami kang na-offend na tao, kaya marami ang gustong mamatay ka. Ngunit magiging mapagbigay ako at hahayaan kitang mamatay na alam mo ng lubusan kung bakit. Si Venerable Flameless ang nagpadala sa akin dito. Dagdag pa ng nilalang. Ngayon, gusto mo ba ng mas madaling kamatayan o mas masakit? Ikaw ang pipili, wika ng bida. Senyor, pakiusap, huwag mo akong biruin. Patanong na tugon ng nilalang. Biruin. Biglang hinampas ng nilalang ang kargada ng bida. Namuti ang mga mata nito. Saad ng nilalang. Sa tingin mo ba nagbibiro ako? Wika ng bida. Ang senior na ito ay hindi ipinadala ni Venerable Flameless. Dagdag pa ng bida. Si Venerable Flameless ay isang 3 stage down ng Dragon Realm expert sa pinakamarami. Samantala, ang senior ay dapat na isang 8 stage down ng Dragon Realm sa pinakamababa. Pagpapatuloy ng bida. Kaya ng senior na patayin ang mga kagaya ni Venerable Flameless gamit ang isang ihip ng iyong daliri. Paano ka papayag na sundin ang kanyang mga utos? Wika ng nilalang. Patuloy kang magsalita. Kung masasabi mo sa akin kung paano mo nalaman ito, marahil ay patatawarin kita ngayon. Sa isip ng bida, mag-isip tayo ng sagot, siya ay isang malaking powerhouse, at kaya siya ay dapat na isang kilalang tao sa Divine Fither sect. Wika ng bida, mula sa lakas na ipinakita ng senior. Mukhang hindi ito ang daw ng Dragon Realm. Kaya, Martial Ancestor Realm, hindi nagpakita ng reaksyon ang nilalang. Sa isip ng bida, kung siya ay tumugon, kung gayon iyon na iyon, at dapat siya ang taong iyon. Nakangiti mo sinabi ng iba. Ayon sa cultivation technique na ipinakita ng senior kanina, dapat ka mula sa Dragon Seal family. Bukod dito, ikaw ay isang eksperto sa Dragon Seal family na nakarating sa Martial Ancestor Realm. Naniniwala ako na ang pagkakakilanlan ng senior ay medyo malinaw ngayon. Talagang hindi na kailangang hulaan. Natahimik sandali ang dalawa, sabay tumawa ang nilalang. Fehahaha, sabi ng nilalang. Mali ka, nagtaka ang iba. Ha,
Wika ng nilalang. Hindi pa ako nakarating sa martial ancestor realm. Sa totoo lang, nasa siyam na stage daw ako ng dragon realm. Gayunpaman, dahil nahulaan mo na ako ay mula sa Dragon Seal family, may kakayahan ka nga. Napupuntang hininga yung sinabi ng bida. Kaya mali ako, sa isip ng bida. Dragon Seal family, siyam na stage daw ng Dragon Realm. Sino ba siya? Wala akong ideya. Biglang hinampas na naman ng nilalang ng karagada ng bida. Namuti na naman ang mata ng bida habang tumatawa ang nilalang. Saad ng nilalang, napakasama mo sa aking anak. Kaya ngayon, hinahanap ka ng kanyang ina. Parang makatwiran, hindi ba? Tuldok, sa isip ng bida, Dragon Seal family, siyam na stage daw ng Dragon Realm. Kaya siya ang ina ni Long Yuyin. Wika ng bida, Auntie, pakinggan mo ako. Saad ng ina ni Yuyin. Alam ko na ang lahat. Dahil nahulaan mo ng napakarami, hindi ko balak patayin ka. Napabuntong hininga ang bida. Ano? Sa isip niya. Kaya isang maling tawag. Hinampas mo naman ang kargada ng ating bida. Sa isip ng bida. Hoy, tumigil ka. Wika ng ina ni Yuyin. Hindi kita papatayin. Ngunit walang paraan na hahayaan kitang makatakas ng walang parusa. Puputulan lang kita. Sa tingin ko wala kang itututol, tama ba? Hindi maipaliwanag ang mukha ng bida sabay sabing. Ano? Sa isip niya, hindi pa nga ako nawawala ng virginity, at kung mapuputulan ako, ang gagawin na ito ay mangangailangan ng maraming pagsisikap upang ayusin. Saan ng bida? Teka, Auntie, nagkamali ka. Hindi ko inaapi si Long Yuyin. Bukod dito, ginawa niya akong kanyang master. Saad ng ina ni Yuyin. E ano naman? Sabay alis ng takip sa mukha. At banggit sa pangalan ng ating bida. Nili, tuldok. Saad ng bida. Totoo ang sinasabi ko, maaari mo siyang tanungin. Sa isip ng bida, ang agwat ng kapangyarihan sa pagitan ko at ng daw ng Dragon Realm ay masyadong malawak. Hindi ako makakalaban. Wika ng ina ni Yuyin. Narinig ko na ang lahat mula sa aking anak. May dalawa kang pagpipilian. Una, pakasalan si Long Yuyin. Tuldok, hinampas nyo naman ang kagada ng ating bida. Ngunit wala itong magawa, wika ng ina ni Yuyin. Pangalawa, puputulan kita. Ngayon, ano ang unang puputulan ko? Saad ng bida, hindi posible. Si Long Yuyin at ako ay may master-disciple relationship ngayon. Hindi ba't magugulo ang seniority kung gagawin natin iyon? Wika ng ina ni Yuyin. Kung gayon, puputulan na lang. Sabi naman ng bida, teka, tumawa ang ina ni Yuyin. Ang master-disciple relationship mo ay parang laro lang ng mga bata. Ano kung magugulo ng kaunti ang seniority? Pinagpawisan ang ating bida. Dagdag pa ng ina ni Yuyin. Kung mayroong maglakas loob na magsabi ng kahit ano, kung gayon, ako, Long Shuyon, ay puputulan ang kanilang dila. Tuldok, wika ng bida. Auntie, dapat nating pag-isipan ng mabuti ang bagay na ito. May asawa na ako. Hindi naman sa ayaw ko kay Long Yuyin, ngunit nararamdaman kong hindi ako bagay sa kanya. Saad ng ina ni Yuyin. May asawa ka na. Kung gayon, ang aking anak ay magiging pangunahing asawa. Dahil ganoon na kayo, wala nang magagawa. Maaaring hindi ka bagay sa aking anak, ngunit kailangan niyang tiisin ito. Wika ng bida, ganoon, seryoso, dagdag pa ng bida. Gayunpaman, hindi ba't may fiancé na si Long Yuyin? Paano tayo magpapakasal? Saad ng ina ni Yuyin. Oh, madaling maanal ang engagement na iyon. Tuldok, wika ng bida, sobrang immoral ito. Sa isip niya, gaano ba kadamaniring ang isang babae? Saad ng ina ni Yuyin. Moral, bata, ang mga mas malakas na suntok, ay moral. Dagdag pa nito, nilagay ko na ang aking mga salita sa mesa. Pakakasalan mo ba si Long Yuyin o hindi? Kung patuloy kang magdadalawang isip, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Wika ng bida, Auntie, hindi ako nagdadalawang isip.
Talagang may ilang mga bagay na hindi ko maintindihan. Saad ng ina ni Yuyin. Magpatuloy ka, tuldok. Wika ng bida. Ang Dragon Sail family mo ay kilala at si Long Yuyin ay isa rin sa mga tagapagmana. Samantala, ako ay mula sa maliit na mundo, isang mahirap na tao na walang background na masasabi. Bakit gusto mo akong pakasalan ni Long Yuyin? Saad ng ina ni Yuyin. Hindi mo kailangang magpakumbaba, tumpak ang aking mga paghuhusga. Maaaring ikaw ay mula sa maliit na mundo, ngunit mayroon kang Bloodwing Saint Zhao Dragon at ikaw ay isa rin sa mga disipulo ni Hierarch Sky Cloud. Bilang ganoon, masasabi na ang iyong mga prospect sa hinaharap ay walang limitasyon. Sa makatuwid, ikaw ay magiging isang magandang tugma para sa aking anak. Sa isip ng bida, kung bagay ba ako o hindi, hindi ba dapat tanungin mo muna ang mga tao? Paano ko siya kukumbinsihin? Sa isip ng bida, narinig ko na nasayang ni Long Yuyin ang kanyang fiancé ng 2 beses, natutunan ba niya ito mula sa kanyang ina? Tinapik ng kutsilyo ang kargada ng bida. Aray ko po, saad ng ina ni Yuyin. Kaya gagawin mo, wika ng bida. Sandali lang, may ilang tanong ako. Bakit ikaw at si Long Yuyin ay magkapareho ng apelyido na Long? Saad ng ina ni Yuyin. Ano? Ang sagot. Saad ng ina ni Yuyin. Kami ay kabilang sa pamilyang Dragon Sail, kaya naman, ang aming apelyido ay Long. Long, ang salitang Chino para sa dragon. Kung ikaw ay mag-aasawa sa aking anak na babae, ang iyong apelyido ay syempre, kailangang maging Long din. Reaksyon ng bida. Sa isip ng bida, naisip niya na naman ang sagot. Saad ng ina ni Yuyin. Ang pagkakaroon ng pagkakataong magkaroon ng apelyidong Long, dapat kang makaramdam ng pagmamalaki. Wika ng bida. Hindi ito tama. Ang aking apelyido ay ibinigay sa akin ng aking mga ninuno. Kalimutan ang pagiging nasayang. Kahit na ako ay patayin, hindi ko papalitan ang aking apelyido. Ito ay kawalang galang sa aking mga ninuno. Saad ng ina ni Yuyin. Ganun ba? Reaksyon ng bida. Saad ng ina ni Yuyin. Kung ayaw mong tanggapin ang apelyidong Long, hindi kita pipilitin. Magiging maayos hanggat ang unang anak na magkakaroon ka sa aking anak na babae ay magkakaroon ng apelyidong Long. Natigilan ang bida. Dagdag pa ng ina ni Yuyin. Bago ka magpakasal sa aking anak na babae, maaari kang maglagay ng anumang kahilingan. Susubukan kong tuparin ang mga ito hanggat mukhang lihayti mo. Alam kong malaki ang iyong mga ambisyon, at ang mga pundasyon na iyong inilatag ay medyo matatag. Gayunpaman, kung talagang gusto mo ng pagkakataon sa posisyon ng Sect Master, hindi sapat ang suporta lamang ni Hierarch Sky Cloud. Kung ikakasal ka kay Long Yuyin, makakakuha ka ng suporta mula sa isa pang malaking 5. At kung ayaw mo, at magkakaroon ka ng mas magandang pagkakataon, susubukan ng aming pamilyang Dragon Sail ang anumang paraan upang pigilan ka. Ikaw ang pipili ng kaalyado o kaaway. Tuldok, sa isip ng bida, sino ang magiging handang magpakasal kung may dumating na may ganitong uri ng panukala sa kasal? Seryoso, ano ba ang mali sa pamilyang Dragon Sail? Gayunpaman, naiintindihan ko kung saan siya nanggagaling. Sa lakas lamang ni Long Yuyin, ang mga pagkakataong manalo siya sa upuan ng Patriarch ng pamilyang Dragon Sail laban kay Long Tianming ay medyo maliit. Gayunpaman, kung pakakasalan niya ako, ang mga mapagkukunan ng kanilang pamilya ay may lilipat din sa amin. Saad ng ina ni Yuyin. Sa pagsasalita, kailangan ko pa ring pasalamatan ka. Nagtaka ang bida. Saad ng ina ni Yuyin. Kahit gaano ko siya sinubukang hikayatin, ang anak kong babae ay hindi handang lumaban para sa posisyon ng Patriarch. Hindi ko naisip na pagkatapos mong sundan, magiging handa siyang tumayo. Sa mundong ito, maraming bagay ang nangangailangan sa iyo na makipagkompetensya bago sila maging sa iyo. Sa isip ng bida, ano ang ibig mong sabihin sa pagsunod sa iyo? Tuldok, saad ng ina ni Yuyin. Masasabi kong gusto ka ni Yiner. Dahil ganoon ang kaso, bilang kanyang ina,
Tiyak na kailangan kong tulungan siya. Nia Lee, kung matatalo mo ang mga pag-asa ni Yinner. Huwag mo akong sermonan tungkol sa mga patakaran ng Divine Feather Sect. Hindi ko kailanman pinansin ang mga patakarang iyon. Napabuntong hininga ang bida. Wika ng ating bida. Tita, talagang okay lang ba ito? Pagkatapos ng lahat, parehong bata pa sina Long Yuyin at ako. Ang pagpapakasal ngayon ay hindi mukhang masyadong magandang ideya ngayon. Bakit hindi tayo maghintay ng 5 taon? Sa oras na iyon, kung gusto pa rin ako ni Long Yuyin, pakakasalan ko siya. Saad ng ina ni Yuyin. Ano ang mali dito? Maraming tao ang nagpapakasal sa iyong edad. Pero, saad ng ina ni Yuyin. Maaari akong maghintay ng 5 taon para sa kasal. Napanganga ang ating bida. Dagdag pa ng ina ni Yuyin. Pero kailangan mong mag-engage at magkaroon ng iyong unang anak. Malaya naman ako, aalagaan ko ang mga apo para sa iyo. Nag-iisip lamang kung ano-ano ang ating bida. Wika ng bida, tita, hindi ba dapat munang kumonsulta tayo sa ating mga magulang? Ang aking mga magulang ay nakatira sa maliit na mundo, ngunit ang pinto sa maliit na mundo ay babukas lamang tuwing 5 taon. Boses, haha, minsan natatakot ako sa aking katalinuhan. Natigilan ang ina ni Yuyin. Saad nito, sinusubukan mo bang mag-stall? Wika ng ating bida, bakit ako mangangahas na mag-stall tita? Ang aking mga magulang ay talagang nasa maliit na mundo. Saad ng ina ni Yuyin. Huwag kang mag-alala tungkol dito, maaari kang magpatuloy at magkaroon ng isang sanggol. Pagkatapos ay personal akong pupunta sa maliit na mundo at sasabihin sa iyong mga magulang tungkol dito. Tuldok, wika ng bida, hindi ko magagawa iyon. Kung wala ang pahintulot ng aking mga magulang, paano ako mangangahas na gumawa ng isang ganoong di makajos na kilos? Naiinis na saad ng ina ni Yuyin. Naiintindihan ko, ayaw mong pakasalan ang aking anak na babae. Kung ganoon, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Kinabahan bigla ang ating bida. Inangat na ang kutsilyo ng ina ni Yuyin. Sabay saad nito nang, tingnan natin kung gaano ka katagal makatiis. Tuldok, sigaw ng bida, inilagay ko na ang aking mga salita sa mesa. Hindi ko ayaw pakasalan si Long Yuyin. Ngunit bago ko gawin iyon, kailangan kong humingi ng pahintulot sa aking mga magulang. Kung hindi, tiyak na hindi ako magbibigay, kahit na ano ang gawin sa akin ni tita. Sa isip ng ina ni Yuyin, ang batang ito, sabay paghinto nito, nang may mapansin ito sa gilid. Biglang pumasok sa silid si Xiao Yu. Napabuntong hininga na naman ang ating bida. Dahil panibagong problema, nagtanong si Xiao Yu, sino ka? Napangiti ang ina ni Yuyin. Saad ng ina ni Yuyin. Nia Lee, kumusta? Nakapaglingkod ba ng maayos sa iyo ang ate mo? Sabay tapik sa binti ng bida. Nanggigil si Xiao Yu sa kanyang mga nakita. Saad ng ina ni Yuyin. Okay ba iyon? Na may ikaw ng pananakot? Tuldok, wika ng bida ng nakangiti habang pinagpapawisan. Salamat, ate. Nagsikap ang ate mo. Impossible para kay Xiao Yu na tulungan ako, kaya hahayaan ko na lang. Lalong nanggigil sa galit si Xiao Yu. Sabi ni Xiao Yu, kanina, si Long Yuyin at ngayon. Isa na namang babae, wala kang hiya, sabay pagsara ng malakas sa pinto. Saad ng ina ni Yuyin. Hindi masama, medyo mataktika ka pa rin. Sabay tapik sa binti ng bida. Tuldok, sa isip ng bida. Talaga namang hindi ko naiintindihan ang mga babaeng ito, bakit ibang-iba ang kanilang mga personalidad. Saad ng ina ni Yuyin. Gayunpaman, may sinabi ang batang iyon tungkol sa kanina, si Long Yuyin. Ano ang pinagsasabi niya? Sa isip ng bida, Long Yuyin. Ang batang iyon, hindi niya ako iniligtas, ngunit sa halip ay lalong naglagay sa panganib. Nakangiting saad ng ina ni Yuyin. Bata, sa tingin mo ba maaari mo lang kainin ang cookie, panasan ang iyong bibig, at balak tanggihan ang iyong ginawa? Maaaring medyo mahina ang aking anak na babae, ngunit kung sa tingin mo madali kaming mapaglaruan.
Sabay titig nito sa ating bida na may pang-uusig. Wika ng bida, Tita, sa tingin ko mas mabuti kung hihingin mo ang opinyon ni Long Yuyin tungkol sa bagay na ito, hindi ba? Ayaw kong insultuhan ang kanyang kawalang kasalanan. Tuldok, saad ng ina ni Yuyin. Kaya, gusto mong makita ang aking anak na babae. Well, nangyari lang na dinala ko siya kasama ko. Ipinakita si Yuyin sa gilid. Nagtaka ang ating bida. Napangangas siya ng lumingon. Tuldok, sabi ni Yuyin. Ina, huwag mo na siyang pilitin. Walang nangyari sa pagitan namin. Noong nakaraan, ginamit niya lamang ang mga karayom sa acupuncture upang buksan ang aking mga meridian. Master Neil Lee, nagbibiro lang ang aking ina sa iyo. Huwag kang masyadong mabahala dito. Wika ng bida. Nagbibiro ba siya? Napakaganda. Sa isip ni Yuyin. Sa paningin ng aking master, ako ba ay isang kakilakilabot na babae pa rin? Saad ng ina ni Yuyin. Yiner, hahayaan ba natin na umalis ang batang ito, ganoon na lang? Talagang hindi. Dahil narito na tayo, paano tayo makakabalik na walang dala? Hindi yon ang aking estilo, ang estilo ni Long Shu yun. Yiner, dahil gusto mo ang batang ito, magpatuloy ka at mabuntis ng kanyang anak. Tuldok, kung hindi niya aminin na kanya ang bata, pagkatapos ay papatayin ko siya. Noong panahong iyon, ginamit ko rin ang pamamaraang ito sa iyong ama. Noong nakaraan, ang iyong ama ay nambababae rin, ngunit ako ang nagpasuko at nagkulong sa kanya. Ang masama lang ay maikli ang kanyang buhay at namatay sa kamay ng Demon God sect. Well, anyways, nangyari lang na narito ako. Ituturo ko sa iyo ang lahat, hands-on. Sa isip ng bida, ano ba ang problema ng babaeng ito? Talaga bang tinuturuan ng isang ina ang kanyang anak na babae na panggagahasa ang isang lalaki? Sabi ni Yuyin. Ina, ano ang sinasabi mo? Saad ng ina ni Yuyin. Yiner, lahat ng lalaki ay mga basura. Makinig sa payo ng iyong ina. Tuldok, sigaw ni Yuyin. Ang nangyayari sa pagitan namin ay usapin namin. Hindi mo kailangang makialam. Sa tigilan ang ina ni Yuyin. Saad into. Okay, kung ganoon, kalimutan mo na lang. Sabay buntong hininga. Dagdag pa ng ina ni Yuyin. Hahayaan kita, sa ngayon. Kung maririnig kong binubuli mo na naman si Long Yuyin, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos sa iyo. Sabay turo sa ating bida. Biglang nilaglag ang ating bida sa pagkakagapos. Wika ng bida, sa wakas nakawala na rin ako. Saad ng ina ni Yuyin. Kung ganun aalis na ako. Sabay dalikod nito. Pinigilan ito ng ating bida sandali lamang. Tuldok, saad ng ina ni Yuyin. Ano ang gusto mo? Kailangan mo pa ba ng ilang aralin? Tumayo ang ating bida. Sabay sabing, Tita, may naisip lang ako, kahit na hindi ko sigurado kung dapat ko bang sabihin ito. Pagkatapos ng lahat, malamang na hindi na ako magkakaroon ng pagkakataong makita ka ulit. Magpatuloy ka sa pagsasalita. Wika ng bida. May mataas na posisyon si Tita sa loob ng pamilyang Dragon Seal. Sa iyong suporta, magkakaroon ng napakagandang pagkakataon si Long Yuyin na makuha ang posisyon ng Patriarch. Medyo mas mababa pa rin ito kay Long Tianming, ngunit hindi dapat masyadong magkaiba. Habang nakikinig lang si Long Yuyin. Saad ng ina ni Yuyin. Mali ka, sinusuportahan ng ninuno ng pamilyang Dragon Seal si Long Tianming. Sa makatuwid, hindi madali para kay Long Yuyin to obtain ang posisyon ng Patriarch. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang iyong plano. Tinulungan mo ang isang tao mula sa lahat ng tatlong pangunahing pamilya na magtatag ng isang pundasyon. Lahat ito para sa iyong kompetisyon para sa posisyon ng Sect Master. Gayunpaman, ang tatlo sa kanila ay hindi magkakaroon ng madaling panahon sa pagsisikap na makuha ang posisyon ng Patriarch sa kanilang mga pamilya. Wika ng bida habang nakangiti. Tungkol doon, nagkamali si Tita sa paghatol sa akin. Hindi ko sila nilapitan para makapagtatag ng aking pundasyon. Sa isip ni Long Yuyin. Tiyak na hindi ako gagamitin ng Master.
Kung nagpaplano siya, hindi siya lalaban sa akin noon. Saad ng ina ni Yuyin. Oh, ano ang iyong motibo? Nagkamali ba ako sa paghatol sa iyo? Tuldok, wika ng bida. Sa tingin ko makikita rin ito ni tita. Ang Divine Feather Sect ay may napakaraming paksayon na nagkakagulo ng husto sa isa't isa. Maraming tao ang nagtangkang baguhin ito, ngunit hindi nila nagawa. Halimbawa, si Hierarch Skycloud, mas gugustuhin niyang maging isang hermit at hindi naabalahin ang anumang bagay tungkol sa mga bagay ng sect. Sigurado ako na kung magpapatuloy ito, pagkatapos ay tiyak na mabubuwag ang Divine Feather Sect sa loob ng 200 taon. Nakikinig lang ang ina ni Yuyin. Habang si Yuyin ay nabigla. Saad ng ina ni Yuyin. Sige, magpatuloy ka sa pagsasalita. Tuldok, wika ng bida. Patuloy na inuuna ng lahat ang kanilang sariling mga benepisyo. Alam ng lahat na maraming problema sa loob ng Divine Feather Sect. Ngunit patuloy silang nagkakagulong sa isa't isa. Kung magpapatuloy ito, tiyak na babagsak ang Divine Feather Sect. 100 taon na ang nakalilipas, ang Divine Feather Sects ay niranggo bilang pangatlo sa 6 na pangunahing sects. Ngayon, nasa dulo na tayo ng ranggo na iyon. Kahit na sinubukan ni Sect Master Sito na baguhin ang kasalukuyang sitwasyon ng buong puso niya. Hindi siya makakagawa ng anumang bagay dahil ang 3 pangunahing pamilya ay may kanya-kanyang agenda. Pagkatapos ng lahat, ang pinagsamang kapangyarihan ng 3 pangunahing pamilya. Nalampasan na ang Sect Master. Saad ng ina ni Yuyin. Ano ang sinasabi mo? Sinusubukan mo bang sabihin sa akin na kaya mong baguhin ang sitwasyon gamit lamang ang iyong sariling lakas? Tuldok, wika ng bida. Ang pagsubok ay mas mabuti kaysa sa hindi paggawa ng anumang bagay. Siyempre, imposibleng baguhin ang anumang bagay gamit lamang ang aking lakas. Gayunpaman, mayroon akong Gubei, Li Xingyon, at Long Yuyin. Pagpapatuloy ng bida. Sa tingin ko medyo magaganda ang kanilang mga talento at mga taong karapat-dapat pagkatiwalaan. Mas mahusay sila kaysa sa mga katulad ni Gu Heng, Long Tianming, at Li Yufeng. Kung ang 3 iyon ang mamumuno sa 3 pangunahing pamilya, magkakaroon ng madilim na kinabukasan ang Divine Feather Sect, kung saan ito ay mapupunit. Gayunpaman, kung makukuha ni Gubei, Li Xingyon, at Long Yuyin ang kontrol sa 3 pangunahing pamilya, magiging ibang-iba ang lahat. Gamit lamang ang aking lakas. Saad ng ina ni Yuyin. Ang iyong mga salita ay sapat lamang upang lokohin ang mga batang babae. Gusto mong maniwala ako? Talaga bang sa tingin mo ako ay ganoon kabata? Wika ng bida, wala akong pakialam kung paniniwalaan ako ni tiyahin o hindi. Kahit na ano, wala namang masama. Tama ba? Reaksyon ng ina ni Yuyin. Tama, sabi nito. Ano ang susunod mong gagawin? Wika ng bida. Ang ilan sa mga plano ko ay napakalaki. Sana, kahit anong mangyari, susuportahan ako ni tiyahin. Ang pagtulong sa akin ay nangangahulugan din ng pagtulong kay Yuyin. Saad ng ina ni Yuyin. Depende sa mood ko. Kung kailangan mo ng tulong ko, magpadala ka ng mensahe kay Yiner. Baka pag-isipan ko, wika ng bida habang nakangiti. Salamat, tiyahin. Sa isip niya, hindi na ako kailangang mag-alala ngayon, at malapit na rin ang 9 sa 10. Sa tulong ng isang 9 na stage down ng Dragon Realm Expert, mas madali ang paghawak sa maraming bagay. Saad ng ina ni Yuyin. Brat ni Li, talaga bang hindi mo pakakasalan ang anak ko? Kung pakakasalan mo siya, bilang biyenan mo, paano ko hindi ka tutulungan? Dagdag pa ng ina ni Yuyin. Kapag umakyat na si Yiner sa kanyang posisyon, gagawin din namin ang aming makakaya para tulungan kang makuha ang posisyon ng Sect Master. Kung patuloy mong gagawin ang ganito, hindi ka ba natatakot na pagkatapos mong maiahon si Yiner sa kanyang posisyon, maaaring iwanan ka namin? Kung mangyari iyon, wala ka nang makukuha. Sabi ni Yuyin. Ina, wika ng bida. Mahirap makahanap ng lalaking hindi mapapaibig ng isang babaeng kagaya ni Yuyin.
Ngunit, kung ang kasal ay nakasalalay sa mga benepisyo, magiging bastos iyon kay Miss Yuyin. Paano ako, Nia Lee, magiging ganoong klaseng tao? Kaya, dapat nating pag-isipan ng mabuti ang bagay na ito. Sa isip ng ina ni Yuyin. Ang batang ito, kung nagawa niyang itulak si Yuyin sa posisyon ng patriarka at pakasalan siya, mas mataas ang tsansa niyang makuha ang posisyon ng sect master. Mayaman at maganda si Yiner, bakit hindi siya pumapayag na pakasalan siya? Maaaring totoo ang sinasabi ni Nia Lee. Mayroon bang tao sa mundong ito na hindi nag-iisip para sa kanyang sariling kapakanan? Wika ng bida, anuman ang iniisip ni Tiyahin, walang masama sa paghihintay ng ilang taon para makita kung ano ang mangyayari. Sa ngayon, iniisip ni Tiyahin na pambihira ang talento ko, gayunpaman, maraming talento ang bumagsak. Hindi ka ba natatakot na pagkatapos kong pakasalan si Yuyin, hindi na ako magsisikap na mapabuti ang sarili ko? Siyempre, maaaring tanggalin ni Tiyahin ang pangako sa pagitan natin, katulad ng plano mo kay Huyong. Ngunit kung patuloy kang sumisira ng pangako, natatakot ako na hindi maganda para sa reputasyon mo. Sa isip ni Yuyin, ang kasunduan sa pag-aasawa sa pagitan ni Huyong at akin ay ginawa noong bata pa ako. Hindi ako pumayag. Marahil ay hindi kailanman seryosong isinasaalang-alang ni Master ang pangako, tama ba? Lumingon ng tingin ang ina sa kanyang anak. Saad ng ina ni Yuyin. Anuman ang motibo mo, aaminin kong nakumbinsi mo ako. Mula ngayon, hanggat kapaki-pakinabang ang ginagawa mo para sa anak ko. Gagawin ko ang aking makakaya para tulungan ka. Napabuntong hininga ang bida, sa isip niya. Sa wakas, nagpatuloy ang gabi. Sa lugar ng Sky Cloud, nakaloto, posisyon lamang ang Sky Cloud habang nag-iisip. Wika ng Sky Cloud, nakakatawa na ako, na ipinanganak at lumaki sa Divine Feather Sect, ay nagsimulang tanggihan ang mundo dahil sa ilang nakakainis na bagay. Ngunit, dahil doon, mukhang hindi ko na nakikita ng malinaw ang mundo, tiyak na hindi kasing ganda ng isang kabataan. Si Yuyin, Gu Bei, at Li Xingyun ay talagang mahusay na mga individual sa kabataan. Hindi rin sila masama sa kanilang karakter. Kung ang tatlong iyon ay makakakuha ng kontrol sa kanilang mga pamilya, marahil ang Divine Feather Sect ay magiging nagkakaisa at makakaharap sa kaaway. Bilang isa, bukod dito, maraming lumilitaw na mga henyo sa mga nakaraang taon, maaaring maibalik ng Divine Feather Sect ang dating kaluwalhatian nito. Dahil determinado kang makamit ang iyong layunin, hayaan mo akong tulungan ka rin. Ang katapatan ay parang apoy, nagtataka ako kung ang apoy na ito ay may kakalat sa apat na iba pa. Sabi ng bida, ang Sky Soul Institute ang pinakamaligtas na lugar sa buong Divine Feather Sect dahil lahat ng mga henyo at mga inapo ay narito. Lumitaw dito ang isang siyam na level down ng Dragon Expert, sa tingin ko napansin ito ng ilang higanti. Ngunit hindi ako makasandal sa iba. Dapat akong magmadali at maglagay ng kaluluwa sa Soul Hall. Sa kabutihang palad, hindi ako pinatay ni Long Shuyon. Ang matandang ito na walang apoy ay talagang walang hiya. Sino ang nakakaalam kung kailan niya ay padadala ang mga mamamatay tao para patayin ako? Pagkatapos ng lahat, ang isang matalinong kuneho ay may 3 lungga. At mayroon din akong maraming spirit stones. Bibili lang ako ng ilang dosenang mga courtyard, kaya mahirap para sa mga tao na makita ako. Sumikat na ang panibagong umaga. Dam ako naman dito sa courtyard ni Xingyun. Nakangiti ang ating bida. Habang naghihintay ang apat, tinawag na Lupyaw ang ating bida. Nia Lee, sabi ng bida. Oh, nandito na pala ang lahat. Hindi pa rin pinsan ni Xiao Yu ang ating bida. Sa isip ng bida, ang batang ito ay tumatalikod. Kahit si Niner ay hindi magsasalita kapag nakikipag-usap ako sa ibang babae. Saad ni Gu Bei. Salamat kay Higuei, nagawa naming manghuli kay Gu Heng ng 3 beses. Gayunpaman, dahil si Gu Heng ay isang Heavenly Star Realm expert, kaya niyang ibalik ang kanyang Fate Soul pagkatapos ng 5 araw.
Marahil ay tumatalon at naglalaro siya ngayon. Wika ng bida, pinatay siya ng 3 beses. Haha, saad ni Gubei. Oo, at dapat bumaba ang kanyang cultivation ng malaki. Dapat nasa paligid siya ng 3 stage Heavenly Star Realm. Bukod dito, dahil sa mga setup natin, nagiging mas kainahinala si Gu Heng kay Chaiyu. Dagdag pa ni Gubei. Nia Li, dahil nabawi mo na ang iyong Fate Soul. Kaya nang patumbahin ang Daytai's Lakes ni Gu Heng. Wika ng bida, sige, naimbak ko na rin ang aking kaluluwa. Kumusta ang Demon League kamakailan? Saad ni Gubei. Pagkatapos ng kompetisyon sa East District, ipinahayag namin na ikaw ay isang miyembro ng Demon League. Dagdag pa ni Gubei. Pagkatapos noon, nakatanggap kami ng walang katapusang daloy ng mga aplikante. Marami sa kanila ay mga Heavenly Star o kahit na mga Heavenly Access Realm Expert. Sa kasalukuyan, mayroon kaming higit sa 6,000 tao. Kahit na kailangan pa nating subukan ang katapatan ng mga bagong dating. Ang pangkalahatang lakas ng Demon League ay mabilis na tumaas. Sa isip ni Xing Yun, ang Demon League ay nakakuha ng napakaraming tao sa loob ng maikling panahon. Ang lakas nito ay halos katumbas ng Heavenly Path League ngayon. Bukod dito, itinatag ni Yuyin ang Profound Note League. Sa sandaling maitatag ito, daan-daang mga Heavenly Access Realm Expert ang sumali dito, at ilang daw ng Dragon Realm Elders ang sumusuporta rin sa kanya. Ang Profound Note League ay mabilis na lumampas sa Heavenly Path League at ngayon ay nasa ranggo ng nangungunang 5 puwersa. Ang Profound Note Sect ay lihim ng bumuo ng alyansa sa kanyang Heavenly Path League at Demon League din. Sino ang mag-aakala na ang mga tagapagmana ng 3 pangunahing pamilya ay magtutulungan, medyo walang katulad. Mahirap isipin kung anong hinaharap ang naghihintay sa atin. At ang taong pinakahinahangaan ko. Nakamit niya ang isang bagay na hindi nagawa ng Sect Master. Wika ng bida, huwag nating hayaang maghintay sila. Saad ni Xing Yun. Sige, sa mga nakaraang araw, nakasagupa ang ating mga puwersa sa mga puwersa ni Gu Heng ng ilang beses. Si Gu Heng ay sumalakay sa atin ng walang ingat din. Ngunit sa ating counterattack, mas malaki ang pagkalugi ni Gu Heng kumpara sa atin. Gayunpaman, biglang nakatanggap ng tulong ang puwersa ni Gu Heng mula sa mahigit 200 Heavenly Access Realm Expert. Saad ng bida, higit sa 200 Heavenly Access Realm Expert. Wika ni Gubei. Oo, kaya kailangan nating mag-ingat. Talagang hindi natin alam kung saan nanggaling ang mga master na ito. Heian Daytai's Lake Gu Guards. Maraming tao sa loob ng lake. At ang iba ay nagpapatrol sa paligid. Habang nakatingin si Gubei. Saad ni Gubei. Kayong lahat, nasa kanya-kanya na ba kayo ng desisyon? Sabi ni Lu Piao. Mabilis kong tiningnan. Mayroon tayong halos 3,000 tao. 56 sa kanila ay mga Heavenly Access Realms. Nakangiting wika ni Xing Yun, handa nang magwasak. Sige, Tara, sabay utos ni Gubei. Tara na, tapusin silang lahat. Sumugod na ang ating bida. Kasunod nito si Xiao Yu. Bakit napakaraming tao ang nagtipon dito? Marahil ay sinusubukan ng isang paksayon na ilipat ang mga tauhan. Imposible para sa anumang puwersa na makuha ito. Kahit na makuha nila, mababawi ito ng boss sa lalong madaling panahon. Hoy, ano ang ginagawa nila? Papunta sila sa atin. Galing sila sa Demon League. At Heavenly Path League. Nagulat ang mga tao. Ano? Sa gawa ng malakas na pag-atake ng ating bida gamit ang kanyang espada. Tumama ang malakas na kidlat sa lake. Marami sila. Protektahan si Nia Li, ihatid siya sa Deity Lake. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.